Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is tatlong katotohanan tungkol sa hell. And meron po tayong concept na hell. Hell is the place of eternal conscious punishment for the wicked. It is where God's justice is revealed in full against sin, and it is the final separation from His loving presence. Jesus spoke about hell more than anyone else, not to scare us, but to warn us and call us to repentance. Through His hard truth, understanding help us grasp the seriousness of sin and the beauty of salvation. And may kita po natin to sa Matthew chapter 25 verse 46. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Sa Tagalog po, at ang mga ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang matuwid sa buhay na walang hanggan. At ngayon naman po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. So, simulan po natin sa teaching. First teaching, hell is the expression of God's perfect justice. So, yung hell daw po, isa siya sa mga naging expression ng Panginoon para ipakita sa lahat ng tao kung ano nga ba yung totoong karapat-dapat at karapatan sa justice na kanyang ibinigay. At ngayon naman sa second teaching na tayo, hell is the real and eternal, prepared for the evil. So, yung hell po, isa po siyang totoo at walang hanggang kaparusahan para sa mga taong gumawa ng mga kasalanan, yung mga taong ganid sa paggawa ng mga kasalanan. At ngayon naman sa third teaching na tayo, hell is for those who choose to reject God. So, yung hell po, marapat dapat lang na yung mga taong mapunta ron ay yung mga taong hindi pinili yung Panginoon na paglingkuran nila, kung hindi mas pinili nila yung kasalanan na gusto nilang gawin at yung kanilang katawang laman ang nananaig sa buhay nila. Ngayon naman, dadako na po tayo sa ating application. First application, have great compassion for the lost. So, magkaroon tayo ng compassion na kung saan pinapakita natin dito na hindi dapat tayo nawawalan sa isang bagay na mayroon tayo dapat na Panginoong Kristo ang siyang lamang dapat nating pinapurihan sa lahat ng bagay. At ngayon naman sa second application tayo, have an intense hearted of sin. So, magkaroon tayo ng intense na kung saan parang galit tayo sa kasalanan, na kung saan galit tayo gumawa ng kasalanan. Ganun dapat yung maging mindset natin. At ngayon naman sa third application tayo, have deep gratitude for the gospel. So, magkaroon tayo ng mas malalim na pasasalamat sa Panginoong Kristo dahil sa gospel na ibinigay niya. At ngayon, dahil sa gospel na ibinigay niya, nagkakaroon tayo ng mas magandang kaunawaan na ipinapahayag sa atin ng Panginoon. At ngayon naman, dadako na tayo sa ating discussion. Why is it important to talk about hell even though it's not uncomfortable? So, for me, minsan okay din siyang napag-uusapan para malaman din ng ibang tao na kung bakit kailangan natin mas maging mabuting tao at hindi gumagawa ng masasama, diba? So, yun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.